Ayan, alright. So, magandang buhay po sa mga viewers natin yun, mga ka-member. So, nandito naman po isang mainit na pagtanggap po mula sa amin and welcome po sa ating bagong episode ng Kwentuhan Session, no? So, napaka-interesting ng ating ngayon, ng Kwentuhan Session dahil actually, parang isa sa mga suggestion din ng mga member natin doon sa cooperative and karugtong ito nung last week ng ating topic, no, related sa debt or sa utang. So ngayon, ang question ng ating member dito sa ating iPro Cooperative ay kung paano daw ba makakasingil ng utang ng maayos. So napaka-interesting na topic. And syempre, alam naman natin, no, ang pagkakaroon ng utang ay isang bahagi ng buhay natin yan. Ngunit, paano nga ba natin makakamit ang tamang balanse ng pagiging makatarungan at magalang habang sinisingil ang utang? So sa ating session ngayon, tatalakayin natin ang mga estratehiya, mga tips at mga best practices na makakatulong sa ating maghanap ng solusyon sa mga ganitong delikadong issue nang hindi mawawala ang respeto at magandang relasyon sa pagitan ng magkakautang. So syempre, hindi naman natin masasagot ang mga tanong na yan, kung hindi, at napaka-special ng Kwentuhan Session natin yun dahil meron tayong special guest. Okay? So hindi si chairman ang kasama natin ngayon, kundi meron tayong special guest. So wag na natin patagalin pa. So pakilala po natin si Sir Choco Valmonte. Okay, so sir, magandang tanghali po, no? Magandang tanghali sir at very thankful kami dahil pinaunlakan mo ang aming special Kwentuhan Session natin na to para makapagkuha. Kasi sa mga viewers po natin dyan, no, sa mga members natin, si Sir Choco po kasi ay meron na siyang expertise o maraming experience pagdating sa credit, sir, no? Tama ba, sir? Parang almost 20 years and running na, sir. Tama? Halos kalahati ng sir, lapit na tayo sa mic. Halos kalahati ng aking buhay o kalahati ng edad ko ay talagang doon ko na naiukol. Oh, nice, di ba? So, almost 20 years in the making na po. So, talagang sir, and talagang Sir Choco ay busy din ito and talagang nagpapasalamat tayo dahil binigyan na tayo ng oras, kaunting oras dito sa ating Kwentuhan Session para sa ganun is makapagbigay siya ng mga tips and best practices na kanyang experience sa field, na sir? Yes. And kung paano yung tamang pagsingil sa may utang. So, hindi lang dito sa mga ka-members natin, kundi sa mga iba't ibang tao din na mayroong nahihirapang makasingil ng utang. Sige sir, so wag na natin patagalin pa, no? Baka and then tayo makasabay na rin sa tanghalian nila. So gagawin na natin to para mas sir, parang interview type lang ba, sir? Ganun lang naman. Kumbaga, may bibigay tayong question and then sasagutin mo lang kung ano yung parang na-experience mo sa field or yung best practices na experience mo, sir. Opo. Okay. Actually, kinakabahan nga po ako. Sasagutin ko po ng buong lakas at yung experience nga. Talagang share ko kung ano man yung mga question ng mga viewer, ng mga miyembro dito po sa iPro Cooperative. Yes, sir. Para makapakuha rin sila ng insights and ideas kung paano ba nila masisingil din yung mga may utang din sa kanila. Sige. Okay, sige. Ito ang ating first question dito sa ating list, no? Sige. Sir, ito ang first question, no? Ano ang pinakamahalagang unang hakbang sa pagpaplano kung paano kokolektahin ang mga utang sa iyong mga kasapi or mga customer? Okay po. So, unang hakbang na gagawin mo siguro kapag ikaw ay maniningil, syempre, unang-una dapat yung records ay kumpleto yan. Alright. Yung listahan nandyan. Kasi sa mga lending practices may mga proseso from collector papunta dun sa then eventually sa legal and sa mga remedial department. So may mga proseso yan pagka mga lending institution o financial institution kapag maniningil. So definitely kapag for example ikaw financial institution, dapat alamin mo muna yung history. Okay. Nung kalalagayan ng kliyente, kailan siya nag-mature, kailan ba siya nag-loan, ilan na yung naging loan niya para makita natin at ma-evaluate natin yung magiging approach natin dun sa kliyente. Hindi natin alam kasi baka may pinagdaanan siya in the previous operahan or something na matayan. So kinakailangan alam natin yung history from the very beginning nung siya ay nag-loan. Okay. Pagkatapos mo siyang mapag-aralan, then tsaka lang tayo papasok dun sa pag-approach doon sa kliyente in a nice way din. So yun. Pero pagka naman po sa financial institution sa rin, pagka naman legitimate na registered. Pero pagka ikaw naman ay ikaw yung parang personal na nagpapautang. Parang individual, yes sir. Personal na nagpapautang. Yes. Siyempre, basically, alam mo na yung mga scenario niya. Wala ka namang legal, wala ka namang mga
mga tauhan na parang collector, manager, and legal, and so on and so forth ng mga tao. Kung ikaw lang ang nagpapautang, for example, ng mga personal na ganito, basically, syempre, alam mo na yung history niya. Yes, sir. So, dapat din, syempre, meron kang record para at least kapag, kunwari, nagkaroon kayo ng usapan, nag-compromise kayo, nagkaroon kayo ng usapan sa barangay, dumaan man sa legal na pamamaraan o paniningil, okay, meron kang maipe-prepare o maipe-present dun sa barangay. Syempre, ano yung mga yun? Syempre, yung mga application o ano man yung kasunduan ninyo kung personal yung pagpapautang. Ano yung mga proof na meron kang pinautang nga talaga sa kanya at asa na yung mga naibayad niya. At bilang ikaw naman ay nangutang, for example, ako nangutang, dapat meron din akong proof na meron akong mga mga payments, payment na na-receive naman nung naniningil sa akin. Yes. So, ganun, sir. Yun ang mga dapat nating ihanda, i-prepare bago tayo ay lumusob. Kasi mahirap lumusob ng wala kang bala. Mahirap lumusob ng hindi mo alam yung idea. Yes, sir, parang sugod ka ng sugod, ano? Yes. Parang ganun. So, yun. Kasi yun yung tanong, sir. Tama, yes. Ayos, sige. So, yun po yung una nating question, no? So, hopefully, pwede rin pala tayong magsulat or mag-take down notes or kung sakali, pwede naman nilang panoorin tong video natin na to kung sakali mayroong mga nalagpasan. Okay, so sige, ang next question natin ay, pagdating naman, sir, sa mga legal na hakbang, anong pwedeng gawin natin yan kapag hindi pa rin nakabayad ang isang may utang sa kabila ng mga advices, paalala, mga ganon? Yes po. Okay. So, yung mga legal na pamamaraan, so dalawang bagay ulit kasi sa yung sa mga lending, yes, at sa mga personal na pautang kasi dalawang bagay yun. So, yun, sa pagka kasi company ka or corporation ka, syempre may mga proseso yun at kunwari, kasi dapat yung legal na pamamaraan talagang last resource na lang eh. Tama. As long as kaya mong tanggapin yung mga dahilan nung nangungutang o yung borrower at kaya mo siyang pagpasensyahan, singilin mo lang ng singilin hanggat nakakabayad siya. Okay. Pero yung to the extent na talagang walang hiya na yung sinisingilan mo, o baka naman kasi mamaya ikaw din, walang hiya ka na rin para bang sorry for the term, parang balasubas ng maningil, yes, parang minumura mo na siya and so on and so forth, parang ganon. Kaya most likely baka hindi na talaga magbabayad yung kliyente. Okay, tama. So ganon kasi ang tendency nun. So kung sa legal na pamamaraan naman, pagdating sa financial institution o mga corporate na company like lending, ganyan, may mga proseso naman doon. Pero actually, pwede kang rumekta na sa korte through demand letter, pero hindi siya ganun kadali na mag-file ng actually civil liability lang po ito. It's a civil case na kung saan actually wala namang kulong. So may mga clients po kami, member po noon na, sige sir, ano ba, pakukulong mo na ba ako? Paano ako makakabayad kung ikupapakulong mo ko? Correct. So para sa akin, kung pag naniningil akong ganun, para bagang sinasabi ko na kung yun yung paniniwala mo, so be it, mangyari. Pero sa totoo lang, hindi ka naman makukulong sa utang. So, okay lang yun. Pero, in a legal way, kinakailangan kasi may merong demand letter, merong kang abogado na may demand letter na ano siya. So, after na po yun, nung mga negotiation, makikipag-usap, at mga mahabang pasensya, hindi siya nakipag-cooperate at hindi siya tumupad sa usapan, that's the time. Kumbaga, sige, ihabla mo na ako para bang hinahamon ka pa. Doon ako talaga para bagang na-challenge pa na para bang mayabang pa siya instead na makiusap. So sa mga nakakautang, dapat ganun lang din ang maging attitude ng mga nangungutang. Siyempre, dapat lagi nakikiusap lang din. As long as nakikiusap, at siyempre, pag nakikiusap ka, samahan mo ng pagbabayad talaga. Yung hindi mo talaga tatakbuhan yung iyong pananagutan. Yes. Kumbaga, sir, parang din kasi talaga siya, di ba? Responsibility and accountability. Yes, diba? opo. Dahil both parties, hindi lang doon sa nangutang, pati siyempre doon sa nagpapautang. Yes po. Diba, sir? So, in legal way, marami po akong scenario dyan kapag sa corporate world o sa korporasyon na lending, for example, yung demand letter, pag hindi na-receive nung mismong nadi-dismiss sa case sa korte.
So, yun, ang payo ko po, kapag hindi po ninyo napareceive yung demand letter dun sa mismong recipient, sa borrower or either co-maker, hindi po yan magpo-proceed, madidismiss lang. Sayang, marami po akong naging experiences niyan na kapag kasi naging legal officer din po ako sa isang big company. Ako yung nag-handle nun. So, parang hindi niya na-receive yung demand letter na inissue or pinaano namin sa post office, yung registered mail, hindi niya natanggap, dismiss din po. Sayang, ang mahal na rin po ng processing, tsaka online na ngayon, napakahirap ng filing ngayon sa sa court ngayon kasi online na sila, pati yung pagbabayad. Tsaka ang laki ng binabayad talaga sa civil case, then eventually madidismiss lang. Doon. So doon naman sa sa mga pautang lang ng mga personal, usually yan kinakailangan dumaan talaga sa barangay. Kasi yun yung magiging proof natin na tawag dito, proof na meron talagang pero pinroseso. Kasi may transaction talaga may proseso. So, ganoon. So, di siya, sir, pa pwedeng dumirect na lang basta-basta? Hindi pwede. Dapat may certificate to file action kapag mga personal na pautang. Pero kapag corporate ka, meron kang abogado, meron ka pinareceive na demand letter, pwede mong i-pursue yun. Kasi may mga questionnaire dun sa forms nung civil case ng sinisingil mo, yung small claims na tinatawag. Okay, so andun lahat kinakailangan naka-attach dun yung demand letter mo. Even yung return card na pinadala mo o pinadala ng abogado mo. Yun. Ayos. Talagang sir, talagang dumadaan sa process and pakipag-usap din ng tama rin talaga. Yes, sir. Kaya ako, I suggest talaga, personally, ayokong pumunta dun sa situation na maghahabla pa ako. Kasi for yun nga sa sobrang sa experience na pagdaanan ko na talaga yung pagiging malupit sa kliyente, pagiging din sa kliyente, pero ang pinakatamang formula talaga yung pakikipag-usap. Magandang relasyon, mamaya may kita akong tanong doon So magandang pakikitungo lang din both parties. Yes, correct. Kasi sa bandang huli talo din parehas kasi gagastos ka, maaabala ka. Although one day lang naman ng small claims, is one day lang naman po yan. Alright, sige. So yun nga sir, related dun sa mga question natin sa number 2. So sabi mo yung tamang pag-uusap. Ang question naman na number 3 naman ay paano mo mapapanatili ang magandang relasyon sa mga kasapi o kliyente habang kumukolekta ng utang? So yun sir, parang nabanggit mo kanina, diba? Parang related follow-up questions. Magandang question to sir, Actually, dahil parang ito yung pinaka-importante Yung, yes, mayroong nagkautangan ng dalawang parties, pero paano mapapanatili yung magandang relasyon or meron pa ring respect, kumbaga, sa isa't isa? Marami po ako dating ng mga clients na hinabla sa small claims na ganyan. Even sa mga criminal case na dumating sa criminal case like bouncing check, ganyan, dahil sa way of pangungutang din. So, sabi ko sa kanila lagi, walang personal to. Hindi to personal na hindi ako galit sa inyo o something. Yes. Pero, ang kailangan lang naman ng company is maibalik yung para sa company. Parang ganoon. So, nasabi ko sa kanila lagi dati na hindi tayo magkalaban, hindi tayo magkaaway. Pero ngayon, sa experience ko at lagi kong ginagawa na din ngayon as practice din na kung saan yung relational talaga sa kliyente ay andoroon. So, maging past due man siya, maging ano man siya, ini-encourage ko pa rin siya na magbayad. Ini-encourage ko kung bagsak na bagsak siya, ini-encourage ko siya na magpatuloy sa negosyo. Ngayon, kunwari, wala siyang kakayahan ngayon, may mga recommendation. Ako, depende sa evaluation ko dun sa mismong member na yun o sa client na yun. So, yung relasyon ay napakahalaga sa paniningil kasi talagang marami akong na-encounter na kliyente na yung bang kahit may pambayad, ayaw magbayad kasi nabisit dun sa director, nabisit kay manager, nabisit dun sa opisina, nayabangan kay manager, nayabangan dun sa pinaka-may-ari ng company. Ganoon. Sabi niya sa akin, paano sabi niya yan? Yung exact word. Ayoko na sir magbayad kasi visit yung tao. Yung mga ganon. Kaya basically, ang nangyayari doon, since ako yung kausap niya, sige po, ako na lang kausap niya. Ako na lang may eksena. Ina-out ko na siya doon. In the sense na
para hindi na mabuo yung conflict. Kasi sa akin nagbabayad bakit sa kanila hindi? Tama. So sa mga baguhan kasing mga naniningil o maniningil, lalo sa mga collector, syempre yung iba aggressive silang maningil. Tama. Gusto nila magpa-impress sa opisina. Pero ang totoo nun, hindi naman na bibigyan ng din yung kliyente. Kumbaga hindi po na hindi man natin sila inaiintindi. Kasi ako dati ang sabi ko sa mga kliyente, dahil ako medyo maangas ako maningil araw. Sa totoo lang. Ano sir, yung mga nag-start siguro? Yung mga nag-start ako nung talagang nakikipag-away ako sa kliyente. Talagang hinahamon ko yung kliyente. Pero nung habang tumatagal at nagkakaroon ng maturity, hindi pala siya parang hindi siya effective. Hindi siya effective. Mas effective talaga yung pakikipag-usap ng maayos. Pero once yan na nakabayad na, at tunwari, for example, may nangyayaring gano'n na kasi ikaw may kailangan sa ngayon. Tama, correct. Pero kunwari siya na may kailangan at gusto niyang mag-renew. Sir, makaka-renew pa ba? Ganun muna lang. Pero eventually, ikaw na may power noon na hindi na po na-approve. Pero at least maganda pa rin ang relasyon nyo. Yes. At least honest ka na sinabi sa kanya na hindi ka na makaka-renew kasi nga sa mga situation at sa mga grounds. So, yun. Kaya tamang sir, no? Tamang pakikipag-usap lang din talaga, no? And then yung maintindihan nung kausap natin. Yes, diba? sir. Yes, kumaga parang both parties, yung si nagpapautang siya kaya inangutang. Kasi guminsan sir, parang yun din medyo nagkakaroon ng conflict kung paano maunawaan ba nung nangutang or nagpautang yung mga kanilang opinion. Yes, sir. Diba sir? So, talagang very important. Yes, sir. On the other hand naman din, sir, siyempre, nasa lending ka, mayroon kang manager, mayroon kang performance na hinahabol at pinangahawakan o hinahandle. Siyempre, kunwari, magaling kang collector, di ba? So, effect naman dun sa medyo bumababa talaga ang pero kung titignan mo, may mga pamamaraan para makasingil doon. O hindi mo kailangang maging talagang bastos dun sa harapan ng kliyente. O kahit nga sa pagmamanage nung paghahatak ng mga gamit, mayroong magandang pamamaraan dun. Hindi basta-basta sir po pwedeng no? Yes po, kasi may tayo dun may hindi na tayo pwedeng basta-basta humatak sa kliyente. May batas na tayo dun O ang pagkakaalam ko. Kaya may proseso pa rin at dapat voluntaryo na ibinibigay ng mismong member o borrower yung kanyang property o ano man yun. Parehas yun, sir, no? Parang institution man or lending company or sa individual. Yes, sir. Talagang mag-ano rin siya. Pwedeng mag-work. Okay. Nice. Ayos, no? So, hopefully, madami tayong nakukuhang insight kay Sir Choco, no? Napaka dami experience Sir Choco dahil, syempre, parang half na ng buhay. Yes. Half ng buhay is talagang nasa lending company ni Sir Choco. So, kung may mga question pa tayo dyan, pwede po tayong mag-comment dyan or may mga suggestion or may mga other tips talagang na pumukaw sa atin, pwede po natin i-comment dyan sa ating comment section dito sa ating live. Okay, so sa pang-apat na question, ito ang ating question, sir. Yes, sir. So, kapag ang isang tao ay hindi kaya magbayad ng utang agad, paano mo siya matutulungan o magbibigay ka ba ng installment plan? Yes po. Depende po sa siguro sa situation ng client, kung meron pa ba siyang business or meron siyang kumbaga bumabangon ulit kagaya po ng mga nangyari nung nakaraang pandemic. So marami din namang more than our clients noon ay kalahati, more than half or more or less kalahati ng aming mga kliyente talagang bumagsak at yung iba na recover namin through this tawag dito yung mga plan. So yung mga plano namin, so restructuring, although nagkaroon ng interest pero napa-extend ulit yung kanilang mga accounts. So, ni-revive namin and nung nakabayad sila kasi may kaya pa naman ng business, nakapag-renew ulit sila. So, yun yung mga isa sa mga way namin para makapag-loan siya ulit, makapag-reloan siya, makapag-renew. Plus, yun sabi ko nga, depende rin sa kliyente kasi kung i-restructure mo at wala naman siyang pang-daily, kasi dapat magde-daily na siya after mag-restructured So, kung wala naman siyang existing business at gagawin mo na lang ng program talaga. Let's say, i-restructured mo, then pwede tayong magkaroon ng compromise na 50%
For example, yung asawa niya sumasahod. Kaya depende, i-evaluate din natin, sir, kung ano yung source of income niya. Siyempre, i-divide niya yan sa ayon dun sa pangangailangan niya sa araw-araw. So, yung mga basic needs. Then, tsaka pa lang tayo pwedeng kumurot dun sa pang-ano niya. O kaya umano dun ng kumurot dun sa na kukuha nilang kita income sa loob ng isang buwan, either 15-30 or weekly o once a month. So basically medyo mahaba nga lang. Sa court naman po, actually experience ko noon 50 pesos per day yung kliyente. Ang loan niya 20,000. Tandaan po natin kapag nasa korte na po tayo at nagdesisyon ng korte, hindi natin maano yung interest na gusto natin. Kapag ang court ang nagdesisyon, 6% per annum lang eh. Ang usual na desisyon ng mga hukom at mga parang yun yung standard, sir, no? Yes, na naset ng korte. Tsaka yun yung nasa rule of law. Rule of law. Kailangan talaga sundin. Mapalad ka na lang kapag ginrant ka ng judge na 1%. Bihirang-bihira ako makakuha ng 1% per month or 12% per annum. Pero sa court, 6% lang madalas. Kaya umaabot yan usually mga 2 years hanggang 3 years ang singilan. So, 6% per annum, kung i-restructured mo na lang, then hanggang sa makabayad siya, o kaya ilagyan mo ng terms na 6 months o 1 year. Depende kasi, sir, sa amount na loan na iwang balance. Iwang balance, outstanding balance. Okay. Kaya talagang evaluate mo lang din talaga yung ano niya. Talagang sir, no? Kumbaga malalim na to eh, parang assessment na. Assessment talaga. Talaga ibang process na gagawin ito dahil kumbaga parang ito yung naset natin na plan na kung paano makakasingil ng utang. So kailangan meron ka pang plan B, plan C. Yes, parang ganun, sir, no? Pero masarap lang ihabla yung tao kung may kakayahan naman talagang magbayad. Ihabla mo na. So parang sir, no? Parang sa sinabi mo na yan, parang character pa rin. Yes, at the end of the day, no? Character pa rin ang pinakamahalaga. Dahil kagaya na, sir, may capable naman siya magbayad pero parang nagmamatigas siya, di ba? Parang kumbaga parang doon medyo magkakaroon ng sir, challenge. Yes, sir. Sir. Dahil yan, capable naman pero ayaw talaga magbayad. Sa ganong case, sir, paano mo siyang inaano? Paanong hinahandle? Sir. Yung mga hindi magbayad. Yun kasi, sir, matigas na talaga siya at nagmamatigas at parabanggang hinahamon ka pa. Yun talaga, yun yung mga last resource. Okay. Yun na lang yung mga at least makasingil ka. Hindi man, at magbigyan mo siya ng kaso. Although, hindi nga siya makukulong, hindi naman din siya magkakaroon ng kaya lang, at least may chance ka na makasingil. Yes, kahit pa paano, sir. Pag hindi kasi yun, pwede kang magpa-share. Kasi kung may kakayahan naman, pwede kang tsaka, depende kasi sa amount din ng balance na hinahabol mo. Kung 5,000 lang sa ganyan ano mo na lang. Pero kung malaki ang usapan na amount, at kung tawag dito, attachment of property ang pinag-uusapan, pwede mong ipa-attach yun kapag ikaw ay nagpa-share at pag nanalo ka sa korte. Importante doon, meron maibigay sa iyo yung principal, may interest, tapos babayaran yung filing fee, at least ma-recover mo. Tama. Hindi naman ang pinaka din, sir. Importante naman din doon. Importante masingil mo yung Ayos. Napakadaming insights, no? So hopefully itong mga nanonood natin sa mga members natin na mayroong pautang din. So hopefully na may mga nakuha tayong mga insights and process kung paano natin or paano tayo makakasingil doon sa mga nagkakautang sa atin. Ayun, may tanong po. Okay, may tanong po, no? Okay, sabi ni Sir EJ dito, tanong lang po, lahat po ba ng gagastusin sa korte ay maipapatong sa utang ng client? So, napakagandang tanong, sir. Ano pa bang, sir? Usually, ina-approve naman yan ni judge ng korte kapag ikaw ay nag-file, kung magkano yung pinail mo na filing fee, idinadagdag dun sa bayarin ng inahabla mo kapag ikaw ay napaboran. Basically, yes. Yes. Okay, ayos. Dagdag yun. Pero yung mga other charges, penalties, wini-waive yun ng court. Hindi yun inaano. Kahit na 20% o gaano kalaki yung kontrata ninyo, yes, hindi po yun
papaboran ng korte. Ang titignan lang nila diyan kung magkano yung perang natanggap ng kliyente. Even yung mga deductions, hindi nila i-honor yun. I-honor lang nila kung magkano yung natanggap ng kliyente. At doon lang sila magbabase ng computation. Kaya usually, lugi yung naghahabla. Totoo lang. Kaya kung magkataari, makapag-uusap na sila. Pero kapag kaya, tinali mo sa compromise, agreement, bargaining, kumbaga amicable settlement, pagka yan ay tinali mo doon, walang magagawa si judge. O not contrary to the law, sabi ni judge, na kung saan approve. I-approve niya yun kasi nakipag-compromise ka. Yes. Mas maganda kung magkaroon sa harapan ni judge, magkaroon kayo ng compromise, wag mo nang paabutin kay judge. Tama. Kumbaga may usapan na kayo, ganito, hulog, ganyan. Pagtitibayin na lang po sa harapan ni judge. Kumbaga magkakaroon din sir ng panibagong agreement or kasulatan. Yes, oo. Na pagtitibayin ni judge, galing na mismo sa doon na mismo, sir. Pag hindi ka tumupad doon, isang payment lang na hindi ka tumupad, lahat ng mga nung balanse na napag-usapan nyo ay babayaran mo immediately dapat. At pag hindi mo na ibigay yon, magpapile ka ng writ of execution. Papile ka na ng pag-share it. Okay, yun na yung next step. Sir. May tanong yata, sir. Ayun. So, hopefully nasagot yun, Sir EJ, itong ating So, itong isang follow-up question niya, ano po ang consequences sa part ng client pag umabot na sa korte? Ayun, sir, ano ba mga consequences nun? Pag nakarating na sa korte? Sa parte ng kliyente, I've said kanina po, hindi naman po siya makukulong. Wala rin naman siyang liability for criminal. Malalakas na yung mga nasara. Oo. Sa totoo lang po, wala naman po silang ang consequence lang nun, syempre kapag sineserve na yung mga summons sa bahay, medyo andyan yung mga chismis, ganyan. Correct. Yes. Meron ka na ring record. Magkaka-record ka sa barangay, magkaka-record ka, at eventually kung matitrace dun sa municipal trial court, kasi municipal trial court lang yung usapin na ito, pag kumuha ka ng clearance doon, pwedeng ma-check doon na meron kang pending case. So, kumbaga parang overall, sir, no? Reputation ang magiging konsekwensya na lang. Tama. Tsaka doon nga, sir, kapag pero sa mga police clearance, hindi naman siya maglalabas eh. Pero doon sa court, pag kumuha ka ng municipal trial court clearance, kasi mayroong mga ganun, sir eh. Okay. Nung nag-a-apply ako ng PNP noon, talagang doon, sir, kinukuhanan din ng clearance doon. Doon sa mismo, sa municipal trial court, sa prosecutor, alam ko, mayroon ding RTC ka rin kami na nagpupunta kami sa regional trial court kung mayroon kami mga pending case doon. Yes, sir. Nagki-clearance kami doon. So, pag meron ka ng doon at mag-a-apply ka sa gobyerno, ma-detect yung mo. Kaya kailangan ko na yata mag-check ng clearance, ha? Ngayon, meron kang civil case. Possible. Ma-detect yun. Kasi lalo na sa municipal trial court. Municipal trial court in the cities na kung saan doon pinoprocess yung ating mga civil cases. Civil cases. Okay. Ay, so yun, hopefully Sir AJ, no, nakuha ng sagot doon sa ating question. So ito, sir, last naman na, no? Mukhang lagpas na rin tayo sa time. Pero ito, last question na to, sir. May mga tips ka ba kung paano mag-set ng realistic na payment terms para sa utang ng mga kasapi or customer? Sa individuals. Yes, yung realistic, yung sa abot kamay na kaya niyang hulugan. Okay. So yung for example, yung amortization na usual na binabayaran niya, yung bang mapababa at mapahaba yung terms. Pero syempre, for the part of nagpapautang, malagyan din ng interest. Oo. So yung realistic, tingnan mo din, basehan mo din yung kakayahan ng tao. Okay. Oo, kasi talagang pagdating sa korte, hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo bilang ikaw yung nagpapautang dun sa hindi naman talaga niya kaya. Yes. Kukunin ko, ako pero hindi ko naman kayang gawin, masisira lang din ako. Tama. So yung mas realidad at yung mas makatotohanan. Kung pwede mo ngang kumuha ka ng ako, ginagawa ko yun sa mga client ko, kumukuha ko ng mga item o paninda nila kung meron silang item doon. Siyempre, bibilin ko yun, papasok ko sa account nila. Mga ganun, para tulong mo lang din sa kliyente. O kaya, kung hindi mo naman kailangan, ibenta mo dun sa mga may mga kailangan. For example, mga basic commodities. Yes. Or mga fruits. Mayroon din kami mga client dati noon panahon ng pandemic dahil hindi makalabas ang tao. Yes, tama.
o kinuha namin yung ano niya o binebenta namin sa mga kaibigan namin. So makabawas din sila. So at least parang yun yung magiging sir, no? Tulong na din. Tulong So, na din. Pero in terms of realistic, yung abot kaya niya talagang kasi kung nakita mo lumubog na siya, magsak na yung business niya, moral na rin siya, tsaka ala ng kakayahan, much better na pero ano pa rin, negotiation pa rin, magandang pakikipag-usap. Kasi parang at the end of the day, sir, no, dahil sa pagpapautang talaga, lalo na, meron talaga kasamang risk. Yes. Yun yung isa sa mga risk talaga, sir, di ba? Sa mga ganong case. Ang importante, sir, kagaya nun, may na-encounter ako last time. Ano nangyari sa inyo ng pandemic? Nagsarado daw sila. Yes. Isang nakausap ko last time. Pero okay lang kasi daw sabi niya, nakabawi naman sila. Kumbaga na-recover naman nila. Maganda po ang pagpapautang. Kaya lang talagang mataas ang risk niyan, lalo na kapag wala namang mga collateral. Even nga yung mga may collateral may collateral na nagkakaroon pa rin talaga ng delinquency, tsaka mataas din, mayroon din kataasan din ang risk. Sa lahat ng ating gagawin, lahat ng negosyo talagang may risko. May risko talaga. Tama. So, yes, sir, any other tips, sir? Wala naman na. Sir? Okay naman na, sir. Sa mga, siguro, sir, parang yung magbabalak magpautang, kaya, or yung mga mayroon na existing na pautang dyan, baka meron ka pang ibang po pwedeng sir, maibigay sa kanila na tips. Sa mga nagbabalak magpautang, wag na kayo magpautang. Masakit sa ulo, pero yung return of investment naman, mabilis din, kaya lang, syempre, take the risk. Pero yung mga may existing na ganitong pautang, either corporate na siya o naka-registered o nagpapautang lang, basta maganda lang yung pakikipag-usap, relational, maganda yung pagtrato natin sa member o sa kliyente, kasi tandaan natin, bilang hindi sila mga kliyente mo lang, kundi parang partner mo rin kasi talaga. Ako tinitreat ko yung ngayon as per my perspective, tinitreat ko na yung mga tao, mga members, clients na para siyang kapartner ko na. Kasi syempre, magandang yun, sir. Magandang partner siya talaga. Relationship din talaga siya. Yes, sir. Na hindi mo siya tinitignan na talagang basta for the sake lang na pinautang mo siya. Yes. Parang ganun. Magandang yun. Parang mindset siya na partner talaga. Kasi syempre, hindi ka naman din makakasurvive kung hindi mo siya pinautang. Exactly. At syempre may interest yun. Ganyan, and so on. So partner ang treatment ko lang ngayon. Dati hindi. Sa pautang lang. At wala akong pakialam dati nung hindi ko na sila parinyuhin, ganyan. Ganun. Parang dati wala akong parang bahala na dyan, sir. Bahala na. Basta di kita paparin yan. Tapos, parang gano'n, sir. Ngayon, talagang dahil sa experience mo na nga rin, sir, and yung mo doon, sa field, so nakikita mo talaga yung different na nangyayari sa, sir, sa labas. Di mo talaga kailangan masyadong matigas dun sa client or mabigat magsalita. Basta dapat, para makasingil ka dyan, kasi napasingil mo napautang mo na, yung lang, ikaw naman ang may kailangan. Ganun kasi sir yun. Pag ikaw may kailangan, ikaw yung maging magaan, ikaw yung munawa at saka maging mabait. Pero kapag sila ang may kailangan, kasi ganun talaga ang relasyon Pag sila ang may kailangan, napakabait. Baka gusto mo tubig, ganito. Baka gusto mo na ganito. Di ba? Mga ganun. So may mga ganun experience talaga sir. Pero pagka nakabayad na sila, ikaw naman na may say ngayon. Meron ka ng authority na, hindi kita paririn yun kasi ganito. Mga ganun. Alright. Ayos. Sige, mukhang naman. So, ayan. Thank you so much, sir, sa mga insights na mga nabigay mo. Yes. And mukhang na rin tayo, overtime. So, maraming salamat po sa inyong mga nakilahok din sa ating na members and sa mga makakapanood pa nito. Meron naman tayong replay nito sa ating Facebook page and mukhang i-upload din naman ito sa ating YouTube channel. Sana ay nakakuha tayo ng mga bagong insights at kaalaman na magamit natin sa mga susunod na pagkakataon, hindi lang sa paghawak ng mga usapin tungkol sa utang, kundi pati na rin sa pagpapalago ng ating relasyon
at pagbuo ng mas malalim na tiwala sa iba. So huwag nating kalimutan ang tamang komunikasyon at pag-unawa ay susi sa anumang uri ng usapin, lalo na sa mga sensitibong bagay, sir, tulad ng pagkuha ng utang. Sana po ay maging inspirasyon ang mga napag-usapan natin ngayon sa inyong mga personal professional na buhay. So maraming salamat po, and palagi po nating tatandaan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. See you next week po.